Sa 4 na pahinang resolusyon noong ika-4 ng Setyembre ay pinagtibay ng 7 miyembro ng Sangguniang Bayan ng San Antonio na alisin sa tungkulin sa Konsehal Renan Ponce Morales. Ang pagpapataw ng expulsion kay Morales ay batay umano sa Section 2, Rule 11 ng SB Internal Rules kung saan ay maaring patawan ng suspensyon o expulsion ang 4 na pagliban ng walang abiso. Pero ano nga ba ang pagdaraan ng proseso at ano ang estado na ng kasong administratibong inihain laban kay Konsehal Morales? Makakausap po natin live via phone patch ang abogado ni Konsehal Renan Morales na si Attorney Howard Calleja. Magandang gabi po, Attorney Calleja. Magandang gabi, Jake, at magandang gabi sa inyong mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayong gabi. Good evening sa inyong lahat po. Opo. Ano po ang estado ng inihaying expulsion case ng Sangguniang Bayan ng San Antonio kay Councilor Renan Ponce Morales? Unang-una, Jake, at saka doon sa ating mga kababayan, gusto nating sabihin na kinatataka at kinalulungkot natin itong ginawang ito ng mga membro ng mga sanggunian dahil may ipaabiso naman si Konsehal Renan. Ang problema, siguro, alam mo, may nahahalong politika, hindi naman nila, kumbaga yung proseso, hindi nila sinunod dahil hindi nila tinatanggap yung mga abiso na pinadadala naman ni Konsehal Renan. Kaya kami ay gagawa ng mga aming legal remedies para ihain ito o labanan yung kanilang mga pag-expel o pagtanggal kay Konsehal Renan, kay best friend. Opo. Attorney, gusto lang po naming liwanagin na sinasabi po kasi ni Konsehal Morales na siya ay nagpadala ng mga abiso noon o leave of absence. Meron siyang notice pero hindi lang nga daw po tinanggap. Maaari po ba niyong i-disclose sa amin o sabihin sa amin kung ano yung dahilan kung bakit siya nag-file ng leave of absence? O may kaugnayan po ba ito dun sa naging akusasyon laban sa kanya? Na pinadala, ito lahat dokumentado natin at lahat ito merong tayong proper medical certificate at malinaw naman yung rason natin. Pero sabi ko nga, lahat yan ilalabas natin in the proper forum. Kasi pag yan ay pinala mo sa sanggunian, obvious naman, alam naman natin na kung saan pumapanig ang politika dyan. So, kumbaga dadalhin natin ito sa proper na korte para madinig ng, kumbaga, ng neutral na body para makuha naman ng hustisya at makuha naman ng tama para kay best friend, kay Konsehal Renan. Opo. Attorney, gusto lang din po naming maging malinaw sa ngayon kung yung pagbibigay po niya ng leave of absence ay kasalukuyan, bago o pagkatapos na siya ay maakusahan ng pagiging nasa likod, di umano ng tangkang pagpaslang kay Mayor Arvin Salonga. Isa pang sasagutin din natin yan yung mga haka-haka, mga aligasyon, wala naman na preba. So yan sasagutin din. Pero yung ating leave of absence, kung titingnan mo, yan dapat 3 successive weeks yan. Hindi naman yan basta mawawala na lang. O 3 successive, hindi weeks, anong tawag dito? Sessions. No? So lahat naman yan, kumbaga, hindi yan lang namin binigay nung ikalawang sesyo, pero kumbaga nung simula pa. Kaya kinatataka namin kasi nga, nung simula pa lang, talagang hindi na nila tinatanggap at hindi na nila, kumbaga, pinapatawan ng tamang proseso si Konsehal Renan. Pero ito paliniwanag natin at dadalhin sa tamang proseso kasi nga kung ilaban natin sa diskurso ng media, trial by publicity lang si Konsehal Renan, which nangyayari ngayon, hindi lang trial by publicity, trial din by unfair judgment dyan sa sanggunian. So, sabi ko nga, tatalin natin sa proper forum. Opo. Bilang kanyang manananggol, Attorney, gaano po ba kabigat ang hakbang na ito laban sa isang elected official, partikular ng Konseho ng San Antonio, laban kay Konsehal Morales? Jake, isipin mo, hindi naman automatic ang suspension dyan. Meron ang pagtanggal, pwedeng suspension, pwedeng warning. Kinatataka rin namin, bakit kaagad-agad suspension? Hindi naman, kumbaga marami naman, hindi lang kumbaga sa penalty, hindi naman lang ito yung penalty. Kung talaga naman gusto nilang pakinggan at bigyan ng paraan makapag-explain sana ang kanilang membro ng sanggunian. Ito kumbaga kaparoon nila sa sanggunian. Pati nila binigyan ng kumbaga show cause, due course notice, etc.
para mayroon naman bigyan ng proseso. Kaya ang feeling namin, kumbaga sa tren, na-railroad ito. Para lang talagang, kumbaga ang purpose hindi naman pabor, pero para lang talagang bigyan ng kulay politika at tanggalin si best friend, si Konsehal Renan. Opo. Ibig pong sabihin nito, hindi ito otomatiko, ano po? Oo, sabi ko nga, Opo. kahit basahin nyo ang local government code, nakalagay doon suspension or dismissal, kumbaga, may hindi yan automatic eh. Kumbaga, it is upon them kung anong gusto nila. Bakit natin ibibigay yung, kumbaga sa violation, first violation lang natin ito, no? Kung matatawag natin na violation. Eh ako nga, sasabihin ko, we cannot even call this a violation because we gave the proper notices. Opo. Just like the notices that we gave, hindi nila pinansin. Yun Opo. lang po. Saka sabi ko, patutunayan to natin itong mga notices na to na we gave and was received by the proper authorities doon po sa korte. Kasi kung patutunayan ko sa sanggunian yan, kumbaga na ako dyan judge, guilty na ako without even proving anything. So, paano na? Bias na. Mahirap na magano dyan. Dito tayo po sa korte para doon tayo sa proper forum. Opo. Sa kasalukuyan po ba, siya pa rin ay, si Konsehal Morales ay nagsisilbi pa rin bilang konsehal? Pumapasok pa po ba siya? Ang aming, basta sa aming pagkakaintindi, sa aking alam sa batas at lahat, si Konsehal Morales, si Konsehal pa rin. Hindi pa siya natatanggal o hindi pa siya nawawala ng gusto niya magsilbi dahil hindi ko naman siya nakikita araw-araw. Basta ang alam ko siya ay ready at handang tumulong sa taong bayan, lalo na sa San Antonio. Opo, yung pong may nabanggit po kayo kanina, yung pangunahin po o isa sa mga dahilan ng kanyang leave of absence, pag-file ng leave of absence ay medical reasons, tama po ba? That's one of the reasons at marami pa akong ibang rason din na hindi siya nakapunta dahil may mga ibang ginagawa din. Sabi ko lahat naman ito bibigyan namin ng tamang rason at tamang explanation sa proper forum. Opo. Kung sabihin ko kasi ngayon lahat, siyempre ma-preempt yung aming paglaban o aming pagpresenta sa korte. Opo. We understand, attorney, na sinabi ng DILG Region 3 na hindi silang may hawak ng administratibong o kasong administratibo na base sa internal rules ng SB ng San Antonio. Sa ganitong klase po ng reklamo, kanino po ba dapat jurisdiction ito? Well, unang-una nga naman dyan San Antonio tapos sa DILG kasi tayo ay nasa local government. Opo. Pero siyempre, sabi ko nga, kung hindi nila hawakan, di dadalhin ko sa korte yan. Kung hindi, dito tayo sa national, dito sa DILG. Opo. Attorney, ito pong prosesong pagdaraanan naman nito, ano po ang prosesong pagdaraanan nito at kanino yung pinal na pagpapasya, final judgment sa expulsion case na isinampalaban sa kanya? Well, ang final judgment naman yan, anything that the local government does, pwedeng itulog yan sa DILG dito po sa Maynila, no? At sila naman ang may final say kung talagang i-expel o hindi ang isang public official. Yan naman kung ano naman ang gagawin dyan. Yan naman kumbaga yan preparatory or initial act na has to be ratified or has to be confirmed by the DILG, whether regional or here in the national sa Maynila. Opo, at bilang panghuli po, attorney, ano po ang mensahe ni Konsehal Morales sa mga taga San Antonio kaugnay ng mga kinakaharap niyang issue? Well, yun nga, sabi ko nga, wag pong mag-abala yung mga taga San Antonio dahil yung inyong konsehal na si best friend, si Renan Morales, konsehal niyo pa rin at yan ay handang magsilbihan sa kahuli-hulihan ng kanyang ng kanyang termino. So, sorry po. Apa. So, ano po, tuloy ang paglilingkod at pagsisilbi ni best friend ko. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Attorney Howard Calleja, ang legal counsel po o abogado ni Konsehal Renan Morales.